accounts, malaking bagay yan. Kasi maraming OFW na pag-uwi, no? Ang laman ng ATM, walang laman. Ang pag-uwi ng Pilipinas, ang laman pala ng wallet, hindi puro pera, hindi puro ATM. Kasi, nung mag-open, ang ganda ng account, ng bangko. Kita ng bangko dito sa Pilos, open. Pakita ng bangko sa labas, open rin ang account. Kasi maganda, maraming ATM. Siyempre, malay mo pagdating doon, no? Babakain ka ng pera, no? Pero pag uwi ng Pilipinas, tingnan nyo, ang daming pumipila sa mga ATM. Pag nakita nyo, yung pumupunta sa ATM kasi may Union Bank, merong RCBC, merong Metro Bank, BDO, BPI. Pag nakita nyo, pumipila pagkatapos, salpak dito, tapos salpak dito, salpak dito. Doon mo na malaman ano yun, OFW. Kasi marami, ATM. Tama. Iba kasi yung manggagawa sa Pilipinas. Pag sinasakuran, diretso sa ATM, kaya isa lang yung ATM machine na pinasinasalpakan ng ATM. No? Ang OFW marami. Bakit? Lahat ng ATM sa kanya. Kaya nung sinalpak dito, walang lumalabas, salpak naman dito. Dito, wala pa rin. Kasi bakit? Maraming OFW na umuwi ng Pilipinas. Akala na sa kanya na lahat. Pero pag uwi ng Pilipinas, may problema ka na. Kaya dapat, sisiguraduhin nyo sa inyong pag-alis. Tagumpay ka pagdating sa labas ng bansa. Okay? Kaya ako na dito, just in case of emergency. Just in case of emergency. Tumuro po yung pera. Eh, may card 1,000, di ba? Ano? Yung 1,000, ilang card kinuha mo, ma'am? Sampo! Okay! Magpapakilala na ako sa inyo. May inantok po ba? Alam niyo kadalasan dito, sa dami ng speaker na dumadaan. Ang iba, gutom na, wala pang kain. No? Kaya pagod na, gusto nung matulog dyan. No? Kasi mula pang alas 10, wala pang lunch. Ngayon, mabuti kayo. Kayo lang yata ang nakapag-lunch, ano? O nakapag-break time? Hindi na nakapag-break time? Sus! Gutom! Oh. Di ba pagdating sa part ko, walang gutom. Walang nakasimangot, walang tulog. Bakit? Siyempre, sa akin kasi ayaw ko nang may nakatulog, no? May nakasimangot pag-uwi. Gusto ko lahat ay nakangiti. Kaya kadalasan dito, pag ako, ang huli speaker, pag-uwi ng mga OFWs, nagtataka si Mrs. at saka si Mr. Bakit pag alis kanilang umaga, nakasimangot, sobrang bigat ng problema na dinadala, pag-uwi, sobrang saya na. Nung tinanong, mahal, kamusta ka na? Ba't sobrang saya mo na? Ngayon, nakangiti ka lang. Ngiti ka lang ng ngiti. Kung yun, parang ang lungkot mo. Pero nagtaka si Mrs. Habang nagtatanong, hindi mo lang sumasagot. Ngiti lang ng ngiti. Yun pala. Nalipasan ng gutom. Nalipasan na. Ikaw, ilan ka. Kasi kanina labas-pasok ka pa. Okay! Kaya pagdating sa part ko, walang tulog. No? Gusto nyo makilala ang pangalan, malaman ang pangalan nyo? Concentrate ha? Concentrate. Dapat makopya nyo. Okay? By the way, I'm Mr. Sang Carbausa ng aming Papidos for Welfare Assistance. Monday ng Saturday, nandito rin po kami. Ang iba nagtatanong, Mr. Sam, bakit kayo nandito? Nandito kami dahil sa napagalang mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mr. Sam, ano naman ang mga services na yan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman. Pagkatapos ng ilang, patarasas. Ano ba? Sabi ni ba? Para nagpabalita. Okay. Hindi kasi siguro, baka narinig din na rin ako dati.
Mga year 2000 pa lamang. No? Hindi ko naiintindihan eh. Hindi mo naiintindihan? Oh. Mamaya, inyo marami ng buong detalye sa aking pagbabalik. No? Ako, hindi na magbukas ng projector kasi gusto ko magbuksan. No? Hindi ko makita, malabo. Mali ang pinipindot, no? Hindi na ko, mas maganda yung, sabi kasi ng uwa, dapat, ang isang pidos, mayroong tinatawag na participation. Hindi yung, ang lecturer, basa ng basa dito, yan sa projector, halos hindi na makita kung gano'n ba. Hirap, no? Ay kung Bisaya pa. Patay, parang katulad ko, no? Gahe tayo. Alam yung gahe? Pag sa ating gahe, lami. Hindi, gahe, matigas. Salitang Latin yan. Thailander kasi ako. O sino bang taga Luzon yan? Luzon, meron? Visayas. Tapos yung mga may, Mindanao. Mayroon Mindanao. Sabi na, okay, dito, alam niyo sabi ng pamangkin ko gabi, tulog, walang tulog sa nililecture mo. Sana paglaki ko, ganun din ako sa'yo. Puro dito, muntikin na tayo hapon katatawa eh. Bumakakulol. Kinukulbaan ako. Anong kinukulbaan? Kinakabahan ako. Tinagalog lang yung salitang Latin. Kinukulbaan. Kinakabahan ako kasi tawa ng tawa. Kaya kung bakit nakabukas ang YouTube ko, dito, video. Kasi, ito, after ko, kinabukasan lalabas na to. Remembrance ko to para sa inyo. Hindi lang remembrance ko, remembrance nyo rin sa akin. Bakit? Maraming may problema. Dito pa lang sa Pidos. No? Halos kung ano-anong iniisip habang nagsasalita ang speaker, nakatingin sa speaker, nakangiti, tumatawa, pero ang nasa isipan, ganito. Bilisan mo. Kasi gagabihin na kami. Sabi ng iba dyan, tama nga. Okay! Yan. At itong YouTube na to, pag binuksan mo, hanggang pagdating sa labas ng bansa, kahit anong problema mo doon, sir. Kahit anong problema mo doon. Pag naalala mo, yung araw na nagpidos ka dito, ngayon, tingnan mo lang kung anong pizza, no? Anong date. Pizza 19 ng Hunyo 2024. I-click mo lang. Makikita mo doon yung mukha mo. Bakit? Kinabukasan, lalabas na to, no? Ngayon, bakit? Makatutok yan. Kasi lahat ng sasabihin ko, ngayon dapat, no? Marami. Kaya, yung sasabihin ko sa inyo, nandun sa loob ng cellphone, sa YouTube. No? Nandun. Kaya lang, para mabawasan yung oras natin, hindi ko na babanggitin lahat. Kayo na lang ang mag-trace. Panuorin nyo na lang, mamaya pag-uwi ng gabi o kinabukasan. Yung ngayon, kinabukasan mo naman panoorin kasi nandoon ang mukha mo. No? Bakit? Yung YouTube na yan, doon ko pinapasok yung mga lahat ng ina-upload ko. Narinig niyo ba yung kaagapay ECTV? May narinig na? Wala pa. Kasi hindi ko pa nabuksan. Hindi ko pa na-trace. Kung may data kayo ngayon, huwag niyong sayangin. Pagkakataon nyo na, kung may data ang cellphone nyo, i-trace nyo. Buksan yung cellphone nyo, i-search nyo. I-search nyo lang ang kaagapay space ECTV. Kaagapay, lahat may cellphone? May cellphone ka? Okay. Dito ka po, sir. Sabi dito ka po. Pero may cellphone ka? Sabi niya sa katabi niya. Wala pa tayo ng dali, di ba? Kaagapay, space, ACTV. Yan. Pag nakita niyo, nakasumbrero kulay itim, nakasalamin kulay itim, wala iba kundi ako yan. Dahil nakita nyo, wala kayong ibang gagawin, kundi i-subscribe. Ang sinubscribe, yan, lahat, pag nasa labas ka ng bansa,
kahit naka-off ang cellphone mo, magpa-back up yan. Walang ibang nag-ano sa'yo, kundi ako, nagpapadala ng notification. Okay? Yan. Siguro, YouTuber dito, alam mo, makipag-engage ka lang sa akin. No? Maniwala ka, habang buhay tayo. Magkakilala kasi. Yan din sa YouTube ngayon, di ba? Nakita nyo? Na-subscribe nyo, nakita nyo, ma'am? Yan. Walang iba, kundi ako yan. Tingnan nyo, yung ano ko kahapon. In-upload ko kahapon, no? Yan. Yan. Nakita nyo? Kasi nung narang araw, sabi siya dito ba? Pinakita niya sa akin. Tiningnan ko. No, nag-harvest ng kangkong. Kaya sabi ko, hindi naman ako nag-harvest ng kangkong. Ang hinuhuli ko, illegal recruiter. Hindi kangkong. Ayan! Nandiyan na, no? Subscribe nyo. Ilan lahat na naka-subscribe? Taas yung mga kamay. 1 million na sir. 1 million na. 1 million na. Okay, nandiyan na. So ngayon, kaya ako nandito. Just in case of emergency. No? Grabe. Inantok pa ba kayo? Wala na inantok. Dito kahit punuin to eh. Ang power na power ako pag nagtok, pag halimbawa, ito dati buong buo to eh. Dito ko sa harapan, at 300, 400 na OFWs. Hinihintay ako pag ako nang pumapasok. Bakit? Lahat ng tulog, nawala yung antok. Lahat ng antok, nawala yung gising. Lahat ng gutom, nawala yung gutom. Bakit? Ang gusto ko lang, habang ako'y nagtutok, ma-open yung mind mo. Ma-open yung mind mo. Bakit? Di ba, ito ay isa sa pamamaraan ng ahensya ng gobyerno. Itong PIDOS, tama? Papayag ka ba na itong ipinapatupad na mga programa ng ahensya ng gobyerno sa pamagitan ng PIDOS? Papayag ka ba na wala kang matutunan pag-alis? Papayag ba yan, din? Hindi. Kasi sa PIDOS, doon yung malalaman lahat kung ano meron. Sino mga first ex-abroad? Taas yung mga kamay. Ex-abroad. Dalawa na lang. Sino mga first-timers? Taas yung mga kamay. 3 na lang. 2, 3. Sino mas marami? Anong marami? 2 o 3? 3. Kaya hindi na ako nagbilang, dinugtong ko na lang agad para hindi na ako mahirapan pa. Ibig sabihin, mas marami ang mga first-timers. Bakit kaya? Kukunti na lang ang bumabalik sa labas ng bansa. Sir, bakit kaya? Kukunti na lang. Halos wala nang bumabalik. Sa sahod. Bakit ang nangyayari sa sahod? Ang sagot ng isa dito, hapon siya, siguro ubos na. Ubos na yung mga ex-abroad kumasinso na lahat, no? Pero si Sir, siguro sa bakit meron mo man gano'n pati sa basket? Sahod. May problema sa sahod. Kaya yan ang mali. Kumpani. Tinatanong ko sahod, hindi kumpani. Okay! Ganon po. O sa mga first-timers, magtatanong ako. Ikaw ex-abroad siya, no? Ikaw, Sir. Ex-abroad din. O sinong 20 years sa labas ng bansa? 20 years. Taas yung mga may. Wala. 15 years. Wala. 10 years. Meron. Wala. 8 years. Meron. 5 years. Wala. Ikaw, Sir, ilang taon sa labas ng bansa? 3 lang sir. 3 lang? Okay. Ibig sabihin, nag-extend pa na konti. 3 years lang. Ex-abroad, magtatanong lang. Kaya ex-abroad, ikaw, Sir. Saan ka nag-pilos mo? Kung mag-pilos ka bago malis? Sa Ermita. Saan sa Ermita? Sa loob ng building. Nakita ko ba ako noon nung mag-pilos ka? Hindi. Tama. Hindi mo ako nakita doon. Kasi wala naman talaga ako. Ngayon mo ako nakita. Kasi nakita ako ngayon. Tama? Okay. Tandaan niyo mo pa ako. Baka sa sunod na taon, ibang pinagpidusan niyo, makikita niyo na ako sa ibang pidus. Kasi bakit? Kung yung mga speaker dito, hanggang dito lang sila kanina, sa akin, halos lahat ng pidus pinagtutukan ko. Ha? Tok doon, tok dito, tok doon sa kabila, makikita niyo ako. Pero kung hindi niyo ako makita, yung ibig sabihin, wala talaga ito doon. No? Yan. So ngayon, sir, malaking bagay nandito ka. Wala pang nagkaroon ng problema noon. Sir, ikaw nagka-problema kaya dati sa labas ng bansa. Naging karanasan mo. Wala naman. Pero ang tanong ko, pangkalahatan,
Sa mga ex-abroad na muna. Ex-abroad. Masarap buhay, OFW hindi. Ha? Yung totoong buhay, OFW. Ha? Masarap hindi. Hirap. Naglakas loob, hirap. Kadalasan ang sagot dito, sumisigaw ba? Hindi. Yung marinig ng mga first timers, nakatingin lang sa akin, ha? Bakit hindi? Ganun po. Kaya kayo nagpilos para malaman nyo ang katotohanan. Nabagit nila yung realities. Wala. Sa akin, nandoon yun, sa module. Wala pa. 5 minutes pa lang ako. Yung realities. No? Kaya dapat malaman nyo. Anong decision? Ano ba mayroon pagdating doon? Yung pag-alis mo, umaasa ka. Pagdating doon pala, akala mo, lahat ng pinirmahan mo ay masusunod mo pala hindi. Tama? Yung umaasa ka, na nagpilos ka dito ngayon, akala mo paglabas mo dito, after magpilos, makakaalis ka na. Yun pala. Hindi. Kaya maraming nagpipilos. After magpilos, hindi pa rin nakaalis. Mag-apply naman ng panibago. Kung mag-apply, pinagpilos na naman ulit. After ng pagpilos, naghintay ng ilang buwan, hindi pa rin nakaalis. Kaya ang mangyari, pilos ng pilos, hindi pa rin nakaalis. Bakit? Ganito kasi, mayroong batas kasi dyan. Ng isang OFW, bago sumalang sa buhay, OFW pag-abroad, dapat mayroon siyang alam na batas. Anong batas? Dapat mo malaman mo. Bakit? Kasi pag hindi mo alam, sisiguraduhin ko sa'yo. Kulang ka sa kaalaman, kunting problema, baka uwi ka na. Dito pa lang sa Pilipinas, akala mo, nagpilos ka lang yun para wala pa rin linaw. Ang iba dyan, kinuha na ng pera, akala okay na. Yung pala, hindi pa rin. Bakit? Ito ang mga proseso. Sana kung 100%, ang excitement mo ngayon, sana hindi mo mabawasan yung excitement mo. No? Kasi tuwing may nangyayari sa'yo sa babanggitin ko, malamang, ubos yung 100% na excitement mo, mauubos yan. Bakit nyo siya? Ano mayroon? Ayon sa batas, ang isang OFW bago magpilos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Na, sabi ni Baha, sign ng kontrata. Bakit may ulat pa? Pag nakapag-sign ka ng kontrata, ibig sabihin, sure na sure, after ng magpilos, medyo maliwanag na, makakaalis ka na. Kung nangyari sa'yo, hindi ka pa nakapag-sign ng kontrata, may ibig sabihin, bawas na ang excitement mo na 100%, nabawasan na ng 20%, ang natira is 80%. Kaya ako pinahuli ngayon para manatili sa isipan yun ang ating pag-usapan ngayon. Yosan, kapag ano pa naman ako ng video. Ano? Hindi ko yung tinatakot. Sinasabi ko lang ito. Dapat nakapag-sign ka na ng kontrata. At dapat after mag-pilos for 3 to 5 days na flight mo na. Yan ang nasa batas. Ha? 3 to 5 days. Yes. Kasi hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata. Ang iba niya nakapagbayad ng placement fee. No? Kaya dapat kailangan sisiguruhin mula nag-apply ka sa bisahan, 2 buwan hanggang 3 buwan dapat wala ka na sa Pilipinas. 60 to 90 days prior. Minsan ang iba sinisiguyo katabi. Pagtahin. Sa taon na hindi ko nakaalis. May ibig sabihin, another 20% ang mababawas ngayon sa excitement mo. Ang natira is 60%. Sabi nito, para nangyari sa akin na. Okay! At dapat, bakit kailangan na mag-alis? Hindi ka na kapag-pilos, sign ng kontrata, ang iba kapag may ng placement fee. Pag nagbayad ka ng placement fee,
ang salary mo is 20,000. Magkano dapat ang maging placement fee? Sabi ni Pat, yan ang gusto kong malaman tayo. Okay, magkano dapat equivalent of 1 month salary? Sabi ni Pat, tahimik lang minsan. Sabi ko ngayon, bakit sa akin super lagi? May ibig sabihin, another 20%. Ang nabawas naman sa excitement, ang natira is 40%. Okay talaga malungkot. No. Uy, talaga. At dapat, pag nagbayad ka ay may kulang, resibo. Sabi niyo po, di ba? Ha? Resibo. Bakit kami wala? Super excited pa naman. Ang ibig sabihin, another 20%. Ang mababawas naman doon sa 40% ang natira. 20% na lang. Wala na, scanner na. Sabi nito, pare, sabi ko na sa'yo. No? Nakakatawa. Nakakatakot. No? Dapat may resibo. At dapat pag nagbayad ka, saan lugar? Sa Jollibee? Sa Chowking? Sa Macdo? Max? Wala saran? Wala sinabanggit ko na lang. Dapat sa loob ng agency. Sabi ni ba? Ha? Agency? Bakit ako sa bahay? Inimbitahan pa kasi may birthday ko. Sabi ng Bisaya, iyatay. Ang hirap! Sir! Magbawas ako ng 20%. Ang natira is, wala na. Scanner na. Ang hirap. Hirap. Ganun. Ubus na. Kadali ng scam. Kaya, ngayon sinubukan ko lang yung mga scammer na ikagatin, sige, nanalo ako ng 10 million sa gabi. Sabi ko, sige, tulog mo na sa Gcash ko. Panay tawa ngayon. Akala siguro, mag-ulog din ako ng 3,000 para abil ng mga parang kapagupit. Inuulan ako ng tawa. Sunod yan, sige, magkita na tayo sa Jollibee. Doon na sila madadali sa akin. Okay? Bakit? Yan. Kasi, hindi ko nahuli sa text. Hindi ko nahuli sa labas. Minsan, sa loob lang ng pidos. Mag-abroad din pala. Ayan. Yan ang purpose ko. Hindi lang ko sa labas. Hindi lang ko sa loob ng pidos. Hanggang sa labas. Hindi ako bago sa serbisyo. Since year 2000. No? Since year 2000. So sana, walang may nangyari na hindi maganda sa inyo. Kung may nangyari na sa inyo, bago kayo umalis dapat parang ng agency, i-inform ng agency, at dapat sabihin ko ng totoo. Kasi maraming gumagamit sa pangalan ng agency ngayon. Tama? Maraming gumagamit sa pangalan ng agency na kung saan makakuha ng malaking talaga sa mga OFWs. No, pakitaan ng job order. Job order ko, no? No? Tapos order doon dito. No? Habang nakipag-meet ka na, tapos hanggang nadali na yung pera mo. Ingat. I-inform ng agency. Bakit? Sa mga pangyayari niyan, kung nangyari sa ibig sabihin, you are victims of tinatawag na illegal recruitment. That is a violation of the Public Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment for 10022 as a means of anti-human trafficking violation. Kung ang criminal nagkapatay, nakulong nakapagpiyansa sa batas niyan, non-billable offense. Malinaw? Ingat! Bakit? May inform ang agency kasi baka hindi nila alam, nahuli na ang bumiktima sa'yo. No? Nahuli na, nakulong na. Hindi mo na siya, bakit ko naman ang agency? Kaya dapat i-inform ang agency. Okay? Maawa ko kayo sa inyong mga agencies. Pagdating sa labas naman sa may problema man, dapat alam ka rin po ng inyong agency. I-inform. Hindi kahit sino mo i-inform nyo. I-inform ang agency. No? Tawagan. Sabihin mo ano to. Kung nahihirapan kayong pumunta, mayroon kayong pwedeng tawagan. No? At pag tinawagan nyo, pag tinext nyo, walang ibang mag-inform sa inyong agency kung hindi siya. Gusto nyo malaman kung sino? Walang iba. Kung hindi. Ako. Yung number ko. Gusto nyo madala? 0948-997-7
0963513580. Kami? Wala. Ang bilis mo. Oh, ang bilis mo. Ulitin ko. 0948-0939-770-0963513580. Okay? Wala? Okay. Okay. Ako mag-inform sa inyong agency, kausapin namin na maayos, diplomasya, ang purpose, hindi pagagalit, maayos na pakikiusap, no? At para mapabilis ang pag-solve ng problema. Nasa halip na isang problema, ipadala sa matagalang proseso, ang ginawa namin, mabilisan, at wala na maepektuhan ni sino pa. Pamilya mo, hindi apektado sa problema. Bakit? Kayo lang ang inasahan nila. Tapos, papuntahin mo lang nila, ang reklamo kung saan-saan, pagkatapos, hanggang sa makarating sa abogado, yung parang gagastos ka na ng libo-libo. Apektado ang pamilya. Tama? Dito sa Amipa, Pidos, libre at lifetime ang servisyo.